We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mayong hapon ini ang 1 Western Visayas, masaligan sa saran sang kamatuoran kag wala sang ginadampigan. Ako si Gertrude Charlotan, live sa GMA Iloilo Station. Magadulong sa inyo sa pinakadako kag komprensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Ako naman sa Eden Prietos, live diri sa GMA Bacolod Station. Mga kapuso, klase sa Haniway National Comprehensive High School suspendido subong adlaw. Ini matapos malapit sa 40 ka mga estudyante ang naglain ang pamatyag. Gutom kag tuman nga init ginatumod sa Rural Health Unit nga rason sa natabo sa kabataan. Yaring balita ang gitutukan ni Kim Salinas. Naglingin ang ulo, nagkalalipong kag may pila ka mga nagsinggitan. Ini ang natabo sa 37 ka mga estudyante sa Haniway National Comprehensive High School. 24 ka mga estudyante gikan sa nagkalain-lain nga grade levels ang naglain ng pamatsyag Miyerkules ang udto. Duga nga 13 ka estudyante nag-eksperyensya sa kaangay nga kahimtangan Huwebes ang aga. Do malipong ginablang nga duga parang lapsi nga luyagid nga iban nga prangitom nga hindi maintindihan ang itsura nila. Duwa ka estudyante ang kindala sa ospital matapos nagtaas ang blood pressure. May isa nga nabudlayan sa pagginhawa kag natukiban nga may asthma ini. Nakapauli kag yara na sa maayo nga kahimtangan ang tanan nga mga estudyante. Ginpakamaayos ang principal sa bulutuan nga suspendihon ang klase subong adlaw agud indi makatugas ang kakulba. We do not know because we are also thinking of the possibility kasi magduro man hindi naman masalangan. No? Ay inawan kan be sure, no. Sa pagpangusisa sang Rural Health Unit, kalabanan sa mga estudyante nga naglain ng pamatsyag ang nagsiling nga wala sila nakapamahaw. Ginalantaw man sang RHU ang tuman kainit nga tiyempo. Kalabanan kakabataan nagagtula sa school ay di may gakaon sa mo nang bla. So hypoglycemic sila. So amo nang kausa sang anda pagkalipong. Nagpaiway na nga magkomentar ang RHU sa nagwa ang impormasyon nga ginposes ang mga estudyante. Ang bulutuan hindi pa matulid kung ano gid ang natabo sa mga estudyante. I cannot categorically say nga i-roll out naton. No. Because that is why after this we will be interviewing the students, including the parents, on the possible surrounding circumstances why muna sila. So siguro we will be also asking some of the ideas of some experts. No? Nagpasalig man ang LGU sang bulig sa kinahanglanon sa mga estudyante kag bulutuan. Hindi magpatunon ang kabataan nga hindi preparado magkadto sa eskwelahan. What I mean nga kung preparado ka dapat kakaon, may balon sila. Kay iban di layo pa ni Serila ginalinan mo. Isa ka misa ang ginpatigayon sa eskwelahan kay inasang aga. Apang pagklaro sa bulutuan, hindi ini kaangot sa natabo sa mga estudyante kag nation lang sa schedule sang ila monthly mass. Sa pagbalik sang klase sa Lunes, tanawon sa bulutuan ang medical history sa mga estudyante nga naglain ang pamatyag. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Sambola, mga pugsog clamping kag towing ordinance, estrikto kuno nga ipatuman sa Mascara Festival 2023. Pagbutang sang karnabal sa Bacolod, bawara. Okay na kuno, yaring balita ang aton gintutukan. Naga-double time na makatapo sa Bacolod City Traffic Authority Office sa pagpaminta kag pagpangbutang sang signages. Ango sa pagpatuman sang clamping kag towing ordinance sa Dalan Lacson umpisa Oktubre 9. Hindi ko na mag-isol ang bitaw sa pagpanghangkat sa publiko nga dapat masampulan ang mga pasaway nga driver nga nagapinagusto lang sa pagpark sa ila salakyan sa kilidalan. Nakahanda ng duha ka towing equipment nga gamiton. Ipasiguro man nga matuman ang duha ka color codes. Kula mo ng absolute two-way zone or anytime no parking and anytime
While ang yellow is regulated na sa hindi ka makapark from 7 a.m. or aga up to 7 p.m. Samtang target sa Bacolod City LGU nga malabot ang handom nga mangin Super City. Rason nga ini ang mangin sentro sa pagsaulog sa Maskara Festival subong nga tuig. May 8 tanan ka festival highlights ang Maskara. Kagkalamanan diri ang hiwaton sa Bacolod Public Plaza. Gipamatian namon ang mga kamuluyo kung anong ilaman na gusto, anong matabo sa plaza. Hindi ta na ipagkalimtan. That is the reason why gid actually na ibalik man naton. Samtang ginkumpirma man sa foundation nga may go signal na halin sa LGU ang pagpahamtang sang karnabal kag maperyahan sa Government Center grounds. Sa Domingo, October 1, opisyal na nga buksan ang kahiwatan kag ipakilala ang 15 kalinay nga magapaindis-indis sa 2023 Miss Bacolod Maskara. Upod, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas. Cooperative Development Authority 6 Director nga si Nora Patron nagpangayo sang pasaylo kay Iloilo City Mayor Jerry Treñas pagkatapos nga ini ang gindeklara nga persona non grata sang alkalde. Director Patron may luyag klaruhon. Ini ang gintutukan ni John Sala. Wala nagapabaya kag inaaksyonan. Ini ang panindugan ni Cooperative Development Authority 6 Regional Director Nora Patron pagkatapos kag indeklara ini nga persona non grata ni Iloilo City Mayor Jerry Treñas. Santo sa Executive Order No. 129 sang alkalde sa baylo nga aksyonan o kung magpatunga sa problema ginatubang sang Iloilo City Government Employees Multipurpose Cooperative nga namirdihan bangod sa mga maanomaliya nga loan sa mga ani opisyal sa Coop, ginbaliwala kuno ini sang CDA 6 kag nag-issue pa sang Certificate of Compliance sa kooperatiba. Makapila ka beses naman kuno sinigit patawag si RD Patron halin pa sang Hunyo apang wala gid kuno ini magtambong. Kahapon sang aga nagsapol pa si Mayor Treñas kag si RD Patron apang sang hapon ginpagwa sang alkalde ang EO. Nabalaan po yun siya. Ako ya transparent ko. Gamitin kami, sila ko arang inaubra na ni Atty. Conyada ang EO kay i-declare na ka personal ng gata. Personally ko arang ang sulat inaubra man. Kay pangayoon ko siling ko sa imong national office nga pasaylo ka. Panghangkat sang alkalde nga dalon man sini sa kaso si Patron. Kung ay siya nag-issue certificate, nakakakulam sa bangko, tingnan mag-place ka. So, kung base may nabatong naman, base. Ay magkugambal. Apang depensa ni Patron, wala nila ganapabuyan-buyanan ang natabo sa kooperatiba. Sa baylo, ginasunod lang nilang insakto nga proseso kag may natalana na nga pagsinapol. Gusto ko lang linawin na for the calendar year operation 2022, which a COC will be issued on 2023, walang na-issue and na-release ang CDA. We are not yet done in the processing of the information, and by October 3, we called na all the participants, the players for this issue. That includes Land Bank of the Philippines because they are the financial provider. And of course, the officers of the cooperative and the LGU. Sa piyaksang pagklaro sini, nangayo sa gihapon sang pasaylo si Patron sa alkalde. I would like to ask for an apology to the city government for the things that they have inputted in the persona non grata. Apang kun si Mayor Treñas ang pamangkuton, kun batuno ng pagpangayo sang pasaylo ni Patron. Isa ka, our father. Pulo ka, Hail Mary, pero wa man sa Japon. Ginahikot na sa karon sang CDA Central Office ang pagsabat sa executive order sang alkalde. Upuod kay Hans Discierto, John Sala. 1 Western Visayas. 36 ka individual nga naapektuhan sang landslide sa Barangay Liko sa Banwa sang Alimudian, Iloilo, ginpabakwit. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. 30 ka hektarya sang duta ang apektado sa pagkatipag sini sa Barangay Liko, Alimudian. Totally damaged ang isa ka balay. Wala man sa may napilasan. 6 ka mga pamilya ang apektado. Sabado sang nakita ang paglitik sang tuta. Suno sa Alimudian MDRMO, posible nga naghumok ang duta bangod sa pag-ulan. Pero kung masaturate na siya sang madamol nga tubig, madamol nga ulan, tendency sina nagalusin na siya. Kay doon sa Sir Rocky, hindi sa stable nga mga lupa. Temporaryo nga nagsailo ang 36 ka mga individual sa malapit nga barangay kon sa Ila Pariente sa Banwa. Naghatag sang relief assistance kag 3,000 pesos ang Alimudian LGU sa mga apektado nga pamilya. Ginarekomendar nga ma-evacuate na sila. Kahapon, nagdara kita dito sa mga relief goods,
tapos may assistance man nga financial. Hindi maagyan ang dalan sa barangay rason nga tuyo sang banwa nga mangita na lang sang panibagong alagyan sa baylo nga kayuhon ini. Ginahulat man sang LGU ang rekomendasyon sang Mines and Geosciences Bureau sa mangin relocation site sa mga apektado nga pamilya agad mangin hilway ang mga ini sa risgo sang landslide. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, One Western Visayas. Although hindi takapang lechon how, mga kapuso grupo sang hog raisers sa probinsya sa Negros Occidental nagakabala nga kulangon kuno ang supply sang baboy sa Disyembre. Sa Eileen Pedreso nakatutok live gikan sa Talisay City Public Market. Lynn, anong latest? Adrian, apisar nga bastante pa ang supply sa mga baboy sa probinsya. Lauman, sunod sa mga manugbaligya diri sa Talisay City Public Market, ang pagtaas ang presyo sang karne sang baboy sa Disyembre. Bilang pagpangaman sa nagahilapit na nga holiday season, kansariin ginalauman nga mangin in demand ang karne sang baboy. Nagpatigayon sa assessment ang mga katapos ng Association of Hog Raisers in Negros Occidental sa pila ka farmers kag hog raisers. Nagwa sa assessment nga hindi bastante ang kadamuon sang baboy sa probinsya. Ginalantaw nga epekto ini sa mga na-record nga kaso sang African Swine Fever o kun ASF. We are looking at starting October, no, to December, maybe kulang naging kayo ng aton nga supply. Our worry is we cannot supply, no, later on to our market since nagkapaubos na. Pero nagpasalig ang Provincial Veterinary Office nga mangin bastante ang supply sang baboy kag makasustiner tubtob sa holiday season. Bangod limitado naman ang pagtransport sini sa iban nga probinsya. So, nakita namon nga kung magsigi-sigi na nga wala pagwa sang baboy, sufficiente ang supply within the province, no. Kay tungod damo pa kitaya baboy, no. Damo pa taya buhi nga baboy. Sa records ng PVO, mayara sa masobra 200,000 kababoy nga ginasagod sa probinsya. Samtang agud mangintayuyo ng pag-recover sa hog industry. Isa ka recovery plan ang ginhimo nga permado na ni Negros Occidental Governor Eugenio C. Lacson sa diin nakalatag ang mga tikang nga himuon sa hog raisers kag farmers. Adrian, suno pa sa asosasyon sa mga manugbaboy sa probinsya sa first quarter sang madason nga tuig lauman nga makarecover ang mga ini sa epekto sang ASF. Adrian? Maraming salamat, Eileen Pedreso. O sa mga manglabada na buwas, makapugso isa na kabagyo ang LPA o low pressure area nga ginamonitor sa pag-asa kagyara na ini sa sulod sa PAR o Philippine Area of Responsibility. Gintawag ini bilang si Bagyo Jenny nga ulihi nga nasiplatan sa nasigdangan nga bahin sang Central Luzon. Sa subong manubo pang tsansa sini nga maglandfall ukon mag-igo sa duta apang pabaskugon sini ang habagat. Sa karon, apektado sa gihapon sang trough ukon extension sini ang pinakabahin sang Visayas samtang nagapaulan naman ang habagat kag localized thunderstorms sa iban pa kabahin sang pungsod. Diri sa aton sa Western Visayas base sa datos sa Metro Weather, magapadayon ang pag-ulan sa halos bugos nga rehiyon. May mga mabasog nga pag-ulan sa Capiz, Iloilo kag Negros Occidental gani manginhanda sa posible pagbaha kag landslide. Siguraduhon man nga magdala sang payong ukon anuman nga sahi isang proteksyon sa ulan. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga kapuso, traffic sa bahin sang Ungka flyover nagapugok sa tion nga ginasiraduhan ng flyover. Pila ka driver ginakwestiyon ang desisyon sang DPWH6 nga limitahan ang oras nga nakabukas ang flyover. Ini ang gintutukan ni John Sala. Talulupang doon nga wala na sang traffic sa bahin sang Ungka flyover kung rush hour halin sa ginbuksan ng inner lane sang flyover isa kasimana nang nagligad. Naibaluan nga alas 6 tubtub alas 9 sa aga kag alas 4 sa hapon tubtub alas 8 sang gabi ilang ginabuksan ini para sa mga light vehicles. Apang sa tion nga siraduhan liwat ang flyover, nagasugata naman ang problema sang trapiko sa mga motorista. Kahapon sa ginpatawag kapag sinapol sang Iloilo City Council kaupo ng DPWH 6 personnel ginpanindugan ni OIC Regional Director Engineer Sunnyboy Oropel nga safe ang Ungka flyover
flyover nga palabayan sa mga motorista. Gani hirit ni Councilor Johnny Yang. Ginassure nyo man nga safe na agyan. How come? Why do kinimo 24/7? Suno kanday manong onyo kag manog tiyang, mas bentaha kung tani para sa ila kun whole day na lang nga buksan ang flyover. Pabor kay lantawab lang traffic kung sarado. Heavy ang traffic mo kung close, pero kung open na, mahagan-hagan ang traffic ko. Hindi nga half lang siya, limitaan ng oras. Daw parang may something ginatago sila or something may depensahan sila. Apang paathag ni Oropel kung nga sa amula nga mga oras ginabuksan ng flyover. Para lang sa time nga may traffic, heavy traffic kita na-observe. It is because to help the congestion traffic. Samtang sasabat naman ni Engineer Oropel sa pamangkot kung sino bala dapat ang basulod sa depektibong flyover. Hindi na takabaligid kung sino gid, kaya number one, wala man ko ideya kung sino gid ang nag-implement. Sino gid ang dapat naton sukton, kaya wala kita ideya kung sino na sila. Hindi man ako siguro in the authority to tell kung sino ang may sala. Nakatutok kahapon sa One Western Visayas ang taxi driver nga si Manong Chiang kagang iya reaksyon sa pahayag ni Engineer Oropel. Wow, ang galing. Sino bala sino alang-alang publiko, alang-alang taxpayer. Kundi silang ila project na. From national going to local, ginaboy sila. Sino pa mag-risgo sila? Kundi sila, alang-alang ang janitor na karon sang DPWH, kundi ang head na. Diba? Upod kay Hans Discieto, John Sala. One Western Visayas. Di pa galaw-galaw pa, makapuso pagpangawat sang duha ka mga lalaki sa isa ka pasalubong center sa Bacolod na huli ka. Yaring balita. Sa ini nga CCTV footage kuha sa sulod sa isa ka pasalubong center sa Dalan Araneta kahapon sang hapon. Makita ang pagpakuno-kuno sang sini nga mga lalaki nga manugbakal. Pila ka minutos lang ang nagligan. Pasimple ang maining nga nagkuha sang mga ginabaligya. Sa pagpati nga wala sang may nakakita, nagsaot-saot pa ang isa kakawatan with winning moves bangod may nataban. Apang wala talupang daan nga may nakatutok gali nga CCTV sa halos sa nga bahin sang balaligyaan. Kadto di mga kawatan, isa kabantay mga may kisay, isa tayo mga hindi makakita ng mga kawatan. Gano damo, brabla? Di sir, istorya sa ako, at the same time, may customer ko da. And gablaki nga islang nga duwa, siguro ay ko makakita. Sang tinalikdan pa nga weekend, nakita ng duha nga nagalibot-libot sa balaligyan, kag daw kangay nga nagapanika-tika kung ano ang pwede nga makuha. Ginkumpirma sang management sa GMA Regional TV nga may identity na sila sang duha ka mga ginapasunig gabunan ng kawatan sa Central Market kag Downtown Bacolod. Ang isa ang ginapatihan taga Barangay 14. Ang ini nga lola, makapila na kabeses kuno nga nakawatan sa downtown. Apang siya ang masami nga nagabato. Gingising sila ang bag ko. Tapos? Ginlagas ko sa kagunitan. Iuli ang wallet ko. Nagpa-blotter na sa Police Station 1 ang management. Nagabulig naman ang kapulisan sa pagpangita sang duha ka mga suspect. Upod, Kirill Casillo, Adrian Priatos, One Western Visayas. Mga kapuso, dead on arrival sa ospital ang lalaki nga ginapatihan may diferensya sa paminsaron pagkatapos nga nalapakan sang truck van sa Taytay sakop sang Barangay Bungol San Vicente, Gimbal pasado alas 6 Huwebes sang gabi. Sunod sa Gimbal Police, nagalakat ang biktima sa Taytay. Hinali ini nga nagtabok rason nga nalapakan sang truck. Wala paghihapon nakilala ang biktima nga ginabanta nagapang idaron sang 25 anyos, may kataason nga 5'1 to 5'2, nakaitom nga t-shirt kag naka-shorts. Ginahulat pa man sang kapulisan nga may mag-claim sa biktima. Samtang ginkustodiya naman ang driver sang truck sa Gimbal Municipal Police Station. Dali lang sa magtukso, nag-drive lang sito, malangoy siya sa tunga sa kalsada. So, sa kagibot sang driver, wala gini siya makuha ng pinot. Kapag sa padayon pa ang ginapadalman sa kapulisan kung sino gid bala nagapanag-iya sang warehouse sa Barangay Busay, Bagos City, Negros Occidental.
Kung sa diin ginbili ng sinako nga kalamay ginkawat kaginbukina na sa 35 kasako halin sa 1,000 kasako nga nagkaladula. Nagwas ng investigasyon nga 5 katuig na nga wala nag-operate ang warehouse. Rason nga hindi pa matubod sa kabrisan kung konektado ini sa pagpangawat sa din involvado mga driver sa truck. Sa subong, padayon nga ginapakita ang duha pa kakaupdanan sa mga driver nga sanday Jujet Arsenio kag John Michael Olquin. Lakip na ang mastermind sang mga ini. Nagakooperar naman ang tag-iya sang truck sa among investigasyon. In the progress, anong gawin sang kaso, kapag makunik-kunik na ito ng involvement sa ibang mga tao, mamilipin lang kita ng mga sino nagkarga, sino nagdiskarga. Mga kapuso, patay ang 3 kaginapatihan rebelde sa nagluntad nga engkwentro sa barangay Cagay, Leon, Iloilo, kaina sang aga. Naka-engkwentro sang katapos ang 61st Infantry Battalion ang ginapahayag 12 kakatapos sang Sibat Platoon sang Southern Front Committee nga Rehiyon Panay. Ginapatihan sang militar nga leader sang rebelde nga grupo ang isa ka napatay. Apang padayon pa nila ini nga ginakumpirmar kasubong man sang duha pa kabangkay nga na-recover sa lugar. Wala naman sa may napilasan o napatay sa tropa sang gobyerno. There should be no let up sa aton nga operations sa pag-pursue pagin sa mga remaining terrorists, no? So that's why amo ni nga mga padayon naton nga combat operations. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Mga puso, lalaki in-rescue sa kaprisan sa kilis ang dalan sa Bacolod City na patay samtang ginasapupo sa Bacolod City LGU sa may base center. Una nga semana sang Setyembre sang nasapuan kag in-rescue sa katapos sa Police Station 2 ang ini nga lalaki. Gindala ini sa Regional Hospital Tubtob nga gin-discharge kag in-turnover sa Bacolod City LGU. Wala na hibaluan ang iya pangalan kag kun tagadiin ini. Temporaryo nga ginbutang ini sa base center bangod wala sang plastaran ang Department of Social Services and Development o kun DSSD. September 23 sang nagtaliwan ini bangod sa severe traumatic brain injury. Panawagan sa LGU sa mga himatasang lalaki nga kuhaon ng bangkay agud matagan ini sang disente nga lubong. Sa iban pa nga balita, pag-untat sa pagpanigarilyo, padayon nga ginakampanya sa Department of Health. Papremyo kag mga programa para sa mga nag-untat na sa pagpanigarilyo ginatanyag sang DOH bilang incentives. Ini ang gintutukan ni John Sala. Yara sa 14 million pa ka mga Pilipino ang nagapanigarilyo o 19% sa populasyon base sa datos ng DOH. Makabing mabudlay inipapason nga bisyo bangod magluwas sa pagka-addict dire nangin kabahin na sang tradisyon kag pagginawi ang pagpanigarilyo. Kung basehan ang datos sa DOH 6 sang 2021, 26.12% o 91,891 ka mga individual nga nagamit sang health services sa Western Visayas ang nalista nga nagapanigarilyo. Kahit humahirap baguhin, kaya ho nating gawin. Basta gugustuhin mo natin. Si Nanay Ofelia, isa ka smoker sang una. Subong, 13 years na ini nga naguntat. Kag suno sa iya, madamo sang nabulig ang pagpaiway na sinisabisyo. Amo nang kinamatay sang akon nga friend, tiya mo na nga nagpa-discourage yun sa akon nga mag-continue sang akon panigarilyo. Kaya ang life naton is so short, no? Suno sa DOH, dako nga problema ang mahatag sang pagpanigarilyo sa lawas sang tawo, bisan pang nagauso subong nga vaping. Grabe na nga advocacy sang sang Department of Health. Pero ning meragi siya nga budlay ang illicit ang behavior change. Agud maganyat bagid ang mga smokers nga maguntat na sa pagpanigarilyo. Ginlunsar sang DOH kaupod ang Action on Smoking in the Health Philippines o kun ASH ang programa nga Stop and Gain, a Quit and Win Tobacco Cessation Contest. Bukas ang kompetisyon para sa mga naguntat na sa pagpanigarilyo sa sulod sang hindi magnubo 6 ka bulan. Magbisita lang sa Facebook page sang ASH Philippines agud mag-register sa raffle. Ang grand winners ang magabaton sang 5,000 pesos. Basta pag nalaman ho namin na nakahinto na ng paninigarilyo, may mga
ma-follow up. So yan. Panugyan sa tanan, kung tani ang tuyo nga mangin healthy, ang mangin inspirasyon, agud balatian ang malikawan. Smoking kills, mga kapuso. Upod kay Hans Disierto, John Sala. 1 Western Visayas. Sa padayon naman nga hinampang sa NCAA Season 1990 lutos ang Benil Blazers ang JRU Heavy Bombers overtime sa ilahampang subong nga hapon mga kapusa. Sa debut game, ginpangunahan ni reigning NCAA MVP Will Gozum ang Blazers matapos nga naka-record sa double-double performance nga 18 points kag 11 ka rebounds. Nagbulig man sa kadalagan sa Blazers si Miggy Corteza ang binild kag JRU ang may lunsay 1 win, 1 loss standing. Samtang sa nagapadayon naman nga hampang sa tunga sa Mapua Cardinals kag San Pedro Red Lions nagapangunang uko nagapadayon nga live nga malantaw ini sa GTV kag NCAA Philippines Facebook pati man sa ila YouTube page. Emosyonal si Kapuso First Lady of Primetime Sanya Lopez ay pagpirma sa exclusive network contract sa GMA. Suno sa aktres, no-feel niya gid ang support kag salig sang fans kag syempre sang big bosses sang network. Ang ma-promise lang kanunisan niya mangin game na game siya sa mabot pagid nga challenging roles para sa iya. Gin-share ni Chito Miranda nga bilib gini sa pareho nga coach sini sa The Voice Generations nga si Asia's Limitless star Julian San Jose. Ang pagka-technical sini sa music kag good coaching ang nagustuhan ni Chito kay Julie. Pero syempre, ang team ni Chito manging competitive man kunoy labi na sa nagahilapit ni sing-off sa The Voice Generations. Samtang yari naman ang mga eksenang hindi mo dapat mamiss sa maging sino ka man. Si Betty plano nga manging close kay Dino. Ano bala manging reaksyon ni Carding? Si Carding kag Dino magasambuwa sa isa ka basketball. Sino ay han ang mangibabaw? Inakagiban pa ang aksyon kag hilig ang mga eksena ang bantayan sa maging sino ka man. Mga puso, baulapit na lang, 87 days to go, Pasko na. Sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, sa subong man, sa aton mga kapuso abroad, madamo nga salamat sa pagtutok. Ako naman si Eden Priatos. Kapuso mag-isa kita kagibaluon ng mga balita tungod local news matters. Ako si Gertrude Charlotan, ini ang 1 Western Visayas. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.